Maraming mga websites ngayon, pati na rin ilang mga tao talaga ang nagke-claim na si Saint Isidore of Seville daw ang patron saint of the internet. Hindi lang to basta-basta mga websites at mga tao ha, marami sa mga to ay nakafocus talaga sa Katolisismo at sa Vatican. Kasama na rin ang iba pang well-respected tech sites. Pero questionably na si Isidore ay ang opisyal na santo na nagbabantay sa mga netizens. Pinanganak si Isidore sa isang influential at debotong Katolikong pamilya sa Spain noong 560 Common Era. Ang kuya niya na si Leander ang nakababatang kapatid na lalaking si Fulgentius at ang kapatid na si Florentina ay mga Catholic saints din. Nang mamatay tong si Leander noong 600 o 601, si Isidore ang humalili sa kanya bilang arsobispo ng Seville. Kahit pa pinanganak at namatay siya halos isang milenya bago maganap, kinukonsidera si Isidore na isang Renaissance man. Ang tawag sa kanya ng Catholic Encyclopedia ay ang huling sinaunang pilosopong Katoliko. Ang tawag naman ng iba sa kanya ay ang pinakamarunong sa kanyang edad, na napaka-impluwensya sa edukasyon kahit pa isang siglo na ang lumipas matapos ang kanyang kamatayan. Nakanonize siya noong 1598 at nakapagsulat siya ng dosenang libro mula sa theology hanggang sa history at astronomy. Ang kanyang mga akda bilang isang secular scholar ang nagbibigay daan sa kanyang asosasyon sa internet. Ang pinaka-importanting akda ni Isidore ay ang 20-volume na Etymology na kinumpile niya bago ang kanyang kamatayan noong 636 sa request ng kanyang kaibigan at dating estudyante na si Saint Braulio, ang bishop ng Saragossa. Ayon sa The Catholic Encyclopedia, ito raw ay isang malawak na storehouse kung saan nalikom, naayos at nakondense ang lahat ng pagkakatuto sa buhay ni Isidore. Kinukonsidera din itong ang unang encyclopedia. Ang mga subjects doon kasamang mathematics, geometry, music, astronomy, medicine, law, ang Roman Catholic Church, pagan philosophers at geography. Pagdating ng Middle Ages, dumami ang nagkaroon ng kopya ng akda na halos lahat ng intelektual ay may kopya na noon. Maraming websites ang nagsasabi na noong 1997, nag-decide daw si Pope John Paul II na ang isang patron saint ng internet daw ay baka makatulong sa mga Katoliko bilang gabay sa paggamit ng bagong teknolohiya. Habang ang sinasabi ng ilang kwento si Isidore daw ang napili niya. Wala naman silang maipakitang source. Ang rason daw nila bilang storehouse ng knowledge ang etymology ay ang Dark Ages Wikipedia. May ibang sites naman na ang sabi ay noong 1999 daw, kinukonsidera ni Pope John Paul II si Isidore bilang isang posibleng patron saint of the internet. Pero hindi naman nila binanggit ang napaulat na seleksyon ng Santo Papa 2 taon bago yun. Tapos noong 2001, may ilan ding nag-ulat na prinoklama daw ni John Paul II si Isidore nung taong yun. Ganun pa man, maraming websites pa rin ang nag-uulat na ang Pontifical Council for Social Communications ng Vatican na siyang humaharap sa paggamit ng epekto ng mass media ay pinag-aaralan pa rin ng ilang mga pangalan para makonsidera bilang patron saint ng internet. Pero wala namang dokumento ang nagsasabi na inappoint nga ni Pope John Paul II si Isidore o kung sino man. Noong February 2002, ang council ay nag-issue ng 2 reports, ang The Church and the Internet at ang Ethics in Internet. Pero ni isa sa mga to ay walang binanggit na Isidore o potential na patron saints. Ang tanging pagkakataon na nabanggit ng Vatican si Isidore ay nung nagsalita si Pope Benedict XVI tungkol sa kanya sa harap ng general audience noong June 18, 2008. Pero walang binanggit ang Santo Papa na computer o internet o kahit pag-identify doon bilang saint patron ng internet. Wala ring mababasang related doon sa website ng Vatican. Sa kasagsagan ng period na yun, isang Amerikanong pari ang sumulat ng dasal kay Isidore para gamitin bago raw mag-login sa internet. Lumalabas ang dasal na yon sa maraming website na related sa Katolisismo.
Nagsimula ang pagkalito kung opisyal bang inanunsyo si Isidore bilang patron saint ng internet dahil mismo sa term na patron saint. Minsan, nagtatalaga ang Santo Papa ng mga specific na patron saints. Halimbawa, noong October 2000, tinalaga ni Pope John Paul II si Saint Thomas More bilang patron saint ng mga politiko. Ang mga tao naman sa Middle Ages ay nagsimulang kilalanin ang mga partikular na santo bilang protector o intercessors na nagre-representa sa kanila sa kanilang trabaho o sa kanilang negosyo. Ayos lang naman sa simbahan na magtalagang ilang individual o grupo ng kanilang patron saint kahit walang formal na sanction ng Vatican. Sa huli, maaring si Isidore nga ang patron saint ng internet pero hindi officially at baka may mga kakompetensya pa siya. Nitong kailan lang, isang batang Italian na namatay sa edad na 15 dahil sa leukemia ay na-beatified. Isang hakbang bago ang canonization. Bago ang kanyang kamatayan noong 2006, isa raw computer geek itong si Carlo Acutis na gumagawa ng mga websites para sa mga Eucharistic miracles at apparitions ng Birheng Maria. Ang cardinal na nagpreside sa kanyang beatification ay nagsasabing ginamit daw ni Acutis ang internet para pagsilbihan ang gospel. Kaya mula noon, nabansagan na siyang ang patron saint ng internet.